Ready? Ready? Nakapag-memorize po ba kaya? No guys, hindi kami nakapag-memorize nung dapat namin memorize. Sige. Balikan na lang po natin. So, kasalanan po yun ni Eloy. Balikan na lang natin yung verse na yon, which is napakaganda, no? Yung So guys, no. sa page 24. Welcome to Yeah. Bible study. Ano ba kayo? Okay lang. Okay. Sige. Ayan, sa John chapter 3 verse 18. So, dito po tayo nag-ending nung nakaraan. Pinag-usapan po natin yung nagkasala. No? So, basahin natin sabay-sabay. John 3:18, ready, go. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi... Teka. Punta natin siya, no? Okay. Ayan na, okay, sige. Ulit. John 3:18, go. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mahahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay nahatulan na, sapagkat hindi siya nananampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Okay. So, matatandaan natin yung ating last na Bible study. May mga question na ang gandang talakayin, no? Konti lang yung tinalalakay natin, pero mahaba rin yung ating Bible study last Thursday. So, yung iba po na napag-usapan natin, nandito po na magbibigay ng linaw. Actually, may mga tanong na hindi ko kailangan sagutin kasi yung sagot nandun sa mga susunod na topic. Pero, para sa ikagaganda ng discussion, sinasagot ko na rin. Pero marireview pa natin. So, start po tayo sa may magagawa pa ba? So, bago po tayo magsimula, no, hilingin ko si Pastora na panalangin ang bawat isa, bigyan tayo ng kapayapaan sa ating isipan, at ganun din ng karunungan ng Panginoon. Sige, let's pray po. Panginoon, aming Diyos, Yes, salamat Lord. sa gabing ito at sa oras na to na binigay niyo sa amin. We are blessed and honored to have this opportunity to know you more, Panginoon, through your Yes. words. As we study and as we share together, Lord, sana mas makilala ka pa namin at mas matutunan pa namin yung iyong kalooban sa aming buhay. Amen. Open our hearts and our minds as we receive your message and your word, and patuloy na yung banal na Espiritu mo ang kumilos sa bawat isa. We welcome you, Father, in our midst. Lord, work in us and be with us. And continue to pour your blessing to all of us. Maraming salamat po. This we all pray in Jesus' name. Amen. Amen. Alright. So, later on, sharing tayo sa may prayer request, no? Doon natin ibahagi yung ating mga concern. So, sa ating opening statement, no, meron kayo mababasa dyan. Pero, gusto ko lang sabihin na itong mga bagay na to hindi natin pwedeng pigilan, katulad nung kamatayan, yung pagtanda, no, at meron ding mga malulubhang sakit, no, na nararanasan ng mga tao na hanggang ngayon wala pang lunas. So, pero naniniwala ko lahat ng karamdaman may lunas. Ganun din, sabi dito sa aspetong spiritual, mayroon ding kamatayan at sakit na anumang gawin ng tao ay hindi maaring mabigyan ng lunas. So, nakakatakot ang kalagayan ng taong nahiwalay sa Diyos. Ano nga po yung ibig sabihin ng nahiwalay sa Diyos? Anong klase ng kamatayan yun? Spiritual death. Yan. Very good. So, sabi dito, mababalik ba ng mabubuting gawa ang relasyon ng Diyos at ng tao? Tulad nung sinabi ko last time, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa
mabubuting gawa, no? Kung ito ba ay may magagawa para mapabalik yung relasyon natin sa Panginoon. At sino ang makakapagpabalik ng maayos na relasyon ng Diyos at ng tao? So, kung tatanungin sa inyo tong dalawang tanong na to, kahit na hindi pa natin napapasok yung loob, sa palagay nyo, may pag-asa pa ba? Mababalik ba yung relationship sa Lord? Of course. Yes. So, may magagawa kaya tayo? Ang tao? Meron. Yung mabubuting gawa, may magagawa kaya? Meron. Alamin natin mamaya. And then, kung tao ba or si Lord, ang gagawa ng paraan. Okay, sige. Basahin po natin talata. Paikot. Meron tayong 4 dito, tigi-tigisa tayo. Marcos, Efeso, Tito, at Roma. Ako muna. Sige, Pastora. Sige, sa Marcos chapter 7, verse 6 to 7. Tamang-tama ang inihayag ni Isaias tungkol sa inyo na mapagkunwari. Ayon sa kanyang isinulat, sinabi ng Diyos na ginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi lamang. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Kaya walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat ang kanilang mga itinuturo ay mga utos lamang ng mga tao. Sige po, teacher. Efeso 2:8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas nang kayo'y nanampalataya kay Kristo. Ito'y kaloob sa inyo ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sino. Sa Tito. Pastor, napapansin ko lang, pag ako nagbabasa, ang haba lagi. Ibig Hindi, sabihin, joke lang. magaling kang bumasa. Okay, pang-iba lang naman. Okay, Tito 3:5 to 7. Iniligtas niya tayo, hindi ayon sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Upang sa kanyang biyayay may tuturing tayong matuwid at makamtan ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Sapagkat sa Roma 3:23-24, sapagkat ang lahat ay nagkasala at naging hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, tinuturing niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. So, ayan yung 4 na talata na pag-uusapan natin mula sa Marcos, Efeso, Tito, at sa Roma. So, dahil tayo ay naka-vlog ngayon, dapat sana dire-diretso, mabilis lang, no? Parang, kasi iba yung tingin ko sa inyo ibang level Pero for the sake nung maaabot nung vlog na to o sharing na to, no, mas i-elaborate natin ng konti. So, mas pagagaanin natin ng konti kung kailangan ipaliwanag pa, no, na kahit hindi naman na kailangan ipaliwanag sa inyong dalawa, gagawin ko. Okay, so pag-aralan natin. So, going back, no, isipin natin saan tayo nagsimula. Yung unang lesson natin na napakahalaga natin. Okay? And then, ano nangyari? Maganda na sana, kaya lang. So, ano yung kaya lang? Doon pumasok yung kasalanan. So, at yung kasalanan, pinag-usapan natin, ano ba yung epekto nito sa buhay ng mga tao at ano ba yung mga naging consequence or yung punishment nitong kasalanan. So napag-usapan natin last time. So ngayon naman, no, pinag-uusapan natin doon sa problema na yun, may magagawa pa ba katulad nung sakit,
Diba? May mga sakit na walang lunas, meron pa bang solusyon yan? No, sa spiritual ganoon din, may kamatayan darating, no, may spiritual death na tinatawag, or yung pagkawalay natin sa Panginoon, may magagawa pa ba? Yan ang tutuklasin natin. So, sa pag-aaral natin, yung unang tanong dito, sabi na ganun, bakit nawawalan ng kabuluhan ang pagsamba? So, lahat ng tao, hinahanap ang Diyos, pero bakit yung pagsamba, no, na iba ay nawawalan ng kabuluhan? Yan, nabasa natin sa particularly in Marcos. Red pala to. Mayroon blue. May... Yung blue na lang. Yung blue na lang po. Yan. Sige. Orange. Gusto ko yan. Okay. So, based po sa inyong tuklasan dyan, nahanap, ano po yung inyong nakita? Bakit nawawalan ng kabuluhan yung pagsamba? Ang pagsamba po, napaka-importante sa Diyos. Yung sagot ko po, dahil ang tinuturo ay utos lamang ng tao. Ayun. So, may iba pa bang sagot? Dahil ginagalang ang Diyos yung sa salita lamang, parang sa salita. Sa bibig lang. And then? Wala sa puso. Hindi Hindi siya sincere, hindi bukal, pero sinasabi lang. Words lang. Para siguro marinig. Pakitang tao, parang ganun. Okay. Palabas. Okay. So, particularly dyan sa Marcos, no, sabi doon, malayo ang kanilang mga puso sa Diyos. Ibig sabihin, bagamat sinasabi ng kanilang labi tungkol sa Panginoon, pero hindi pala ito ang laman ng kanilang puso. Tama yung binanggit niyo po, parang pakunwari lang, no, hindi totoo, no? And makikita natin doon sa kanilang pagsamba, no, na yung tinuturo ng tao. 'Di ba? Sapagkat ang kanilang tinuturo ay utos lamang ng tao. So, nawalan ng kabuluhan yung pagsamba. Ganito po yun. Kung ang puso ng tao ay malayo sa Diyos, yung paraan din ng kanyang pagsamba, no, ay hindi galing sa Diyos. Kasi kung malapit siya sa Diyos, alam niya kung paano sumamba sa Panginoon. So, dahil wala siyang relationship sa Diyos, gumagawa man siya ng sarili niyang paraan, pero hindi naman yun yung pamantayan ng Panginoon. Parang ganito, kung ako ay working sa aking boss, tapos hindi ko naman kilala yung aking boss at yung gusto niya at yung ayaw niya, ano mang gawin ko na pinaka, no, baka hindi ko pa rin ma-please yung boss ko kasi meron siyang sariling gusto at meron siyang ayaw. So, kahit anong effort ko, baka hindi naman yun yung gusto niya. So, importante, no, yung makilala mo ang Diyos at malapit sa iyo ang Panginoon, ang Diyos mismo. Okay? Sige, matalakay pa natin yan. So, ano ang hindi nakakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Then, importante nun na mapunto natin yung sagot. Ano yung hindi nakakapagligtas sa tao mula sa puot ng Diyos? Okay, mukhang may natapos na. Sagot ko po walang pananampalataya. Sa talata. Hindi dyan based. Hindi dito. Based na pala, hindi yung mabubuting gawa. Okay, saan nyo po nakita yun? Efeso.
Efeso Peso. 2:9. Opo. Okay? And then meron din dyan sa 3:5. Tito 3:5. 3:5. So, sabi dito, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa upang walang maipagmalaki ang sinuman. The same thing sa Tito 3:5, iniligtas din niya tayo hindi ayon sa ating mabubuting gawa. So, iisipin natin mamaya bakit kaya. So, yung sagot, based sa talata, no, ay yung mabubuting gawa ng tao. Pero of course, tama din naman yung sagot na yun. Yung kawalan ng pananampalataya. Kaya lang, wala pa sa dito. Siguro sa mga ibang matatalakay natin yun. Pero dito, pinapakita dito unti-unti kasi yung paraan ng tao para i-please ang Lord, gagawa ng mabuti. Tutulong sa kapwa, magiging mabait, magiging religyoso. Lahat ng kaya niyang gagawin niya para ang Diyos matuwa. Kaya lang, ang problema, doon sa ginagawa ng tao na to, na hindi naman yun yung pamantayan ng Diyos, hindi pala nagiging makabuluhan yung pagsamba. Di ba? Yun yung unang tanong. Hindi pala nagiging makabuluhan kasi nga, dapat mong alamin, ano ba yung gusto niya? Ano ba yung nakaka-please sa kanyang paningin? So, importante yun. So, maliwanag na yung mabubuting gawa ng tao ay walang kinalaman sa kaligtasan ng sino man. Okay? So, siguro additional ko lang, hindi tayo maliligtas base sa ating kabutihan. Kundi, maliligtas tayo dahil mabuti ang Diyos. Mamaya, pupuntahan natin yun. Okay. Number 3. Sa inyong pagkaunawa sa mga talata, again, talata ulit, bakit hindi maaring makapagligtas sa tao ang kanyang mabubuting gawa? Pwede sa talata, pwede dagdagan nyo rin, pwede rin naman. So, nasa sa inyo po yan. Sige, take your time. Talagang pinagbubuti ninyo. I really appreciate that. Dibdiban talaga. Totoo na to. Noong umpisa, madali eh. Hirap ng pahirap. Level 4. Okay. Sige. Sige. So, sino pong gusto mag-share? Siya naman. Wait, sila yung sa akin. O, sige lang. Ito yung Sige, teacher. Go ahead. Okay lang. Base po sa talata niyo. Upang wala pong may pagmalaki ang sino mga tao. Okay. Bakit kaya? Palagay niyo lang. Bakit? Yung Bakit yun yung mabuting sagot? gawa? Hindi, yun yung sagot eh. Ang ganda ng sagot eh. Upang hindi tayo magmalaki. So, ano bang tendency ng tao? Malaki. Manumbat. Kapag hindi ka mapupunta ng heaven, sasabihin mo, bakit ang dami ko naman tinulungan? O, di ba? Parang hindi na entitlement. Parang, Ano ba tawag doon yung... Kaya kasi ako magaling ako, yung parang self-centeredness. Tinatanggal lang Diyos yung self-centeredness. Okay? So, lagi, Lord, thank you po. Kaya, dito papasok yun, no? Ang ganda yung ganda na itong pinag-aaralan natin dahil, alam mo yun,
dahil sa kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin, libre at talagang binigay niya to, talagang magpapasalamat ka sa Kanya. Hindi ka yung parang, Lord, ginawa ko to dapat gawin mo to sa akin. Hindi Nauna siyang nagbigay At lagi siyang nauuna. Okay, nakuha niyo po yun. So, the more na pinagpapala tayo ng Diyos o kaya tayo ay nakakaranas ng Kanyang biyaya, the more tayo nagpapasalamat sa Kanya. So, may iba pang bang sagot? Wala, out of talata yung akin. Out of talata, sige. Very interesting. Dahil hindi nababase sa mabuting gawa kung hindi dahil sa puso at intensyon at pananampalataya sa Kanya. Pananampalataya, ang puso natin sa Panginoon. Okay? Kasi yung iba tumutulong lang out of may intention May self-interest. Okay. May tama. Selfish motive. Selfish motive. Yung iba tumutulong for ibang purposes. Okay. So, sana mawala yun sa mga anak ng Diyos dahil, syempre, nakikita ng Lord yung ating puso. And the more na binibless niya tayo, kaya tayo nakagawa ng mabubuting bagay. Okay. So, any more dagdag? So, realization ko dito habang piniprepare ko to, sabi ko, kulang Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan. Kasi ang bayad ng kasalanan, based sa ating napag-aralan o nabasa, kamatayan. So, buhay ko. Parang kay Adan at kay Eva, nung una sila nagkasala, ang bayad yung hayop na kinuhanan ng balat. Diba? Kumbaga, pinatay ng Diyos yung hayop na yon para matakpan yung kanilang kahihiyan. So, the same thing, buhay ang kapalit. Kaninong buhay? Buhay ko. Ay, syempre, wala din. Di ba? Sayang din. So, wala talaga. So, hindi siya po pwedeng palitan ng mabubuti yung ating masamang ginawa. Okay. So, ikaw pa sa may dagdag ka? Hindi natin kayang pantayan talaga yung kayang gawin ng Panginoon. Kaya hindi talaga tayo yung dapat. Ayan. So, mga dagdag na lang natin yan. Thank you. Pero ang pinakasagot dyan, upang hindi tayo magmalaki. Ay sa talata. Okay. Number 4. Sino ang makakapagbigay ng kaligtasan? Sino po? Sagutin ba? Oh. Sige na nga. Sagutin nyo na nga. Pero sino? Si Jesucristo. Sa pamamagitan Haba. Sige. Okay. So, based sa ating scripture, ang tanging makakapagbigay ng kaligtasan sa atin ay walang iba, tanging ang Diyos lamang. So, sana pare-pares tayo ng sagot. Tanging ang Diyos lamang, dahil sa kanyang awa at biyaya. So, makikita natin yung mga two big words na yan, sa Titus at saka sa Efeso. Doon natin makikita yan. So, biyaya ng Diyos, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas, kundi dahil sa kanyang awa, sabi naman sa Titus. So, ang Diyos lamang, dahil kinahabagan tayo ng Diyos. Kaya yung kaligtasan ay binigay niya. So, ngayon, ito magandang tanong. Sa paanong paraan binigay ng Diyos, o binigyan ng Diyos ng kaligtasan? mali ako sa sagot Ha? Mali ako sagot. Bakit?
Ah? Yan yung sagot mo sa number 4? Oh. Nagkapalit? Oh. Sige, baba mo na lang. Okay. So, sinong makapagbigay ng kaligtasan? Tanging ang Diyos lamang. Pero ito, sa paanong paraan? Importante ito. If we will going back doon sa sagot sa number 2, kung hindi sa mabubuting gawa tayo maliligtas, then paano? So, sana makuha ninyo, particularly in Titus 3:6 at saka sa Romans 3:24. May dalawang big word din dyan. Pero syempre, pwede rin naman kayong gumawa ng interpretation. Mhm. Come on, me. Ikaw, love letter na yata yun sa akin. Sige po. Sa paanong paraan binigay ng Diyos, o binigyan ng Diyos ng kaligtasan? Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, binigay ng Diyos ang Espiritu Santo. Ito ay regalo ng Diyos sa atin. Ikaw? Yun Okay. din yun. Parehas din. Okay. Meron ko yan, Missy. Masaganang binigay sa pamamagitan ni Jesucristo. Okay. Sa pamamagitan. Okay. Pansinin nyo, doon sa may Titus, no? Mayroong binanggit dyan tagapagligtas, no? Ang ating si Jesucristo na sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Una-una, niligtas tayo ni Jesucristo, no? At ipinagkaloob ang Espiritu Santo bilang katibayan na tayo nga ay ligtas na. So, ang Holy Spirit, ang siyang nasa atin ngayon, na siya ang tatak. Ano ba yung tatak? Katibayan, no, na tayo ay tinanggap din ng Diyos at tinanggap natin siya sa ating mga buhay. Okay? Sa Romans naman, yung word na tumubos, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tumubos. So, ibig sabihin, tinubos tayo. No, pinadalaya tayo, siya mismo kumuha ng ating kasalanan, tinubos niya tayo. Ano ba ibang term ng tinubos? Inabsuelto? Pinalitan. Binil. Sa English. Tinubos tayo. Exchange. Di ba? Niligtas tayo kasi tayo yung papahamak, instead na tayo, siya na lang. So, isa pang malaking word dyan, tinubos. Okay? So, sige, dito natin i-discuss. Discuss po natin. Although, mapag-aaralan natin ito sa susunod, pero for the sake of our audience, baka natin, no, baka kailangan ito ngayon, paano tayo niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ni Jesus? Ano ba yung ginawa niya? Nagpako sa krus. Nagpapako sa krus. Hindi siya pinilit ipako, siya mismo ay binigay niya yung kanyang sarili. Kasi sabi niya nga, kaya kong tawagin ang libu-libong mga anghel para iligtas ako, pero di niya ginawa. Di ba? So, He is the King of Kings, God of Gods. No, He is powerful, pero hindi niya nililigtas yung kanyang sarili, kundi binigay niya ng kusa. Nagpapako sa krus, namatay siya, nilibing, 3 araw po siyang nasa libingan, pero sa 4th araw, siya ay Bumangon ulit. nabuhay muli dahil siya po ay makapangyarihan. Alright, so number 6. Ano ang maaari natin gawin upang makamtan ng kaligtasan? Yes, nandyan na siya. Ang Panginoong Jesucristo namatay para sa lahat.
pero ang kaligtasan ay para sa mga taong ito. Yan. Anong dapat nating gawin upang makamtan yung kaligtasan? Bagamat ito ay regalo, bagamat ito ay biyaya o libre, pero anong dapat nating gawin? Hmm? Alright. Sila. Mm-hmm. Mm-hmm. Very good. Okay, sino pong gusto sumagot? Si Eloy po. Ano naman, grabe siya. Asan na yung mic mo? Ayan. Sa'yo yung maiksi eh. Kailangan medyo may ano yung mahaba. Sige, silang kasi na nito. Ano, manampalataya sa Diyos. Mm-hmm. Hindi ko na nailaban. Yung akin po, ano, manampalataya sa Kanya. Mm-hmm. Tapos, syempre, dagdag na, repent sins, love others, like how you love yourself. Mm-hmm. Ganon. Yung process, pag-uusapan din natin sa mga susunod. Ano? So, matatalakay natin yan. Okay, so Pastora, anong sagot mo dyan sa'yo, Pastora? Sumampalataya kay Kristo sa pagliligtas niya sa atin. Parang hindi lang natin sasabihin, si Lord yan, anak ng Diyos. Pero we claim na siya yung nagligtas sa atin. Okay, so based on Efeso 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos, kayo'y naligtas nang kayo'y nanampalataya kay Kristo. Importante to, no? Yung pananampalataya kay Kristo. Bakit sino ba siya? Malalaman natin mamaya sino ba ang Panginoong Jesucristo. Importante 'yon. Sabi nila yung ibang tao naniniwala ako sa Diyos, no? Pero hindi nila tinanggap o hindi nila sinampalatayanan ang ating Panginoong Jesucristo. Napakahalaga nito. Dahil ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagligtas at tumubos sa atin, no? Siya yung nagsakripisyo para sa atin, so kailangan nating sumampalataya sa kanyang ginawa. Diba? Particularly sa ginawa niya. Kasi kung hindi, naniniwala ako sa Diyos, sumasampalataya ako sa Diyos, kahit ang kaaway, sumasampalataya din. Pero hindi siya kasama sa naliligtas. So, sabi sa James, kahit si Satan, sumasampalataya din, nanginginig pa. Pero bakit hindi siya kasama sa kaligtasan? Pero yung sumampalataya ba siya sa Panginoong Jesucristo? Tinanggap niya ba ang Panginoon sa kanyang buhay? Hindi. No, hindi siya nagbalik loob. So, importante, in particular, dito sa tanong na to, sumampalataya kay Jesucristo. Efeso chapter 2, verse 8. Okay. So, next, pag-isipan natin, mabilis lang. Kung ginawa natin o kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas, matutuwa kaya ang Diyos o hindi? Yes. Kung ginagawa natin ang mga gawain sa simbahan upang maligtas. Ano po ba yung gawain sa simbahan? Clarify. Hindi, may sinabi na upang maligtas. Upang maligtas. Hindi naman tanong, kung ginagawa natin ang gawain sa simbahan, matutuwa ba ang Diyos? So, iba rin po siya, di ba? Iba rin po yun. Meron siyang particular, May particular lang upang maligtas. highlight natin yung upang maligtas. Yeah. Para ma-save ka, dapat mag-church. Oh, Tuwa ka sa simbahan. simbahan, magpipray ka, Bible reading ka. Sa langit. Kasi, pero kung ang tanong, kung ginagawa natin ang gawain sa simbahan, matutuwa ba ang Diyos? Malamang matutuwa Of course, matutuwa siya. Pero, ang pinag-usapan yung kaligtasan, hindi, parang
hindi yun. Kaya nga tinuturo, di ba, para gawin mo. Di ba? Ewan ko, curious ako eh. Sige, magkaiba tayo. So, anong sagot? Sa akin, hindi. Sa akin, Hindi. yes. Kasi Okay. dahil dito sa word na Upang maligtas. Kaya Okay. hindi yung sagot ko. Pero kung wala yung upang maligtas, syempre oo. Para sa akin, yes naman. Kasi, parang nga maligtas ka eh. Hindi nga, di ba, niligtas natin ito. Parang, Ha? Niligtas tayo through Christ, hindi sa ating mabuting gawain. Hindi, kaya nga. Pero kumbaga, syempre, di ba tinuturo yung Bible sa sa simbahan? So, ibig sabihin, di ba, yan yung mga gawain sa simbahan. okay. So, Yun nga eh, kaya medyo na ako. yeah. Like, Doon sa so, unang para may discussion tayo. doon sa unang tanong, 'di ba? Pagsamba ay part ng gawain sa simbahan, yung pagsamba. Pero kung ang tao malayo sa Diyos, hindi pa rin napiplease ang Diyos. Pero makikita natin dito, hindi pa rin sa mabubuting gawain. Para natin yung gawa sa simbahan, na para ikaw ay maligtas sa puot ng Diyos, hindi pa rin eh. No? So, ano ang makakapagligtas sa isang tao? No, tanging ang Panginoong Jesucristo lang. At paano mo yung matatanggap? Sa pamamagitan ng pananampalataya. So, in that way, doon natutuwa ang Diyos. Pero, kung yung gawain sa church, no, ang dahilan mo, ginagawa mo yan para ikaw ay makapunta ng langit, no, sumisimba ka, nagpipray ka, nagbabasa ka ng Biblia para pumunta ka ng langit, mali eh. Diba? Hindi yun yung way patungo sa Panginoon o sa kalangitan, no, kundi yung relasyon sa Kanya. Ngayon, ang tanong, bakit tinuturo sa church, which is very important question, no, yan ay bunga. Diba? So, dahil ngayon, anak ka na ng Diyos, kunyari, parang tayo, ganyan. O ngayon, magkaibigan na tayo. Diba? Ito yung ayaw ko, ito yung gusto ko. Kasi kaibigan na kita eh. The same thing sa'yo, ganun din. O kunyari, kung mas, hindi mo ako anak at inampon mo ko, ngayon, anak na kita. Lahat ng akin, matuturing mong iyon na kasi tinuring kitang anak. Pero, ito gusto ko. Diba? Ito tinuturo. Ganon. So, hindi siya dahil, sige, gawin mo to para maging anak kita. Hindi. Ngayon, anak na kita, dapat ito ikilos mo. Dapat ito na yung buhay mo. Ngayon, habang tinuturo, siyempre, anak, hindi ganyan yung anak ng Diyos eh. Dapat ganito. Diba? Hindi ganyan mag-decide eh. Anak ka ng hari eh. Hindi mahinang loob. Anak ka ng Diyos eh. Tinuturo. So, yun yung bunga. Diba? Fruit of our relationship with God. Hindi siya ginagawa para maabot mo langit. Diba? Kasi ibinigay niya ito ng libre. Pero yung pagbabago, yung proseso, para maging, anak yan ng Diyos. Pag nakita pa lang, pag nagsalita pa, Christian yan. Diba? So, kaya ganon. tayo tinatanong sa tindahan eh. Born again ba kayo? Diba? Christian ba kayo? Pagka may mga ganon na nagtatanong, ibig sabihin, there's something na nasisense nila sa inyo. Tinatanong. Kahit hindi kayo magsalita. Hindi, naman, for example, customer, nakikipagkwentuhan kami, ganyan. Tapos, parang sasabihin. Tapos out of the blue. Christian ka na. Yeah, I really appreciate. Hindi nila talaga tanong, Christian sila. So, Oh. tanong nila, parang, Christian kayo? Parang gano'n sila magtanong. Balik na rin po yung tanong, Christian ka rin? Di ba? Kasi baka magkapatid tayo sa Panginoon. Meron din ganyan. Pag ang sagot ko lang, yes po, kayo po. Yun. Ay, din ako sa church nyo. Yun na. Di ba? So, yan, importante. Ngayon, pag naka-encounter ka naman ng hindi, so, yan na yung opportunity mo na makapag-share ng kahit konti lang na, alam mo, mahal ka ng Lord, maganda yung plano niya sa'yo. Di ba? So, di ba? Malayin natin. Ang kaparaanan ng Panginoon, paano siya kumilos sa buhay ng mga tao, hindi mo masabi. So, ang akala mo lang, titinda ka lang ng relo, pero nung pala nakakapagdala ka ng kaluluwa sa kalangitan. Di ba? So, napakalagandang, itong ginagawa mo ngayon. Kasi ang purpose yan para ma-share ang good news sa ibang mga tao. So,
So guys, Napakaganda. in-ex ko na yung sagot ko, yes ha. Yan. Yes, nakalagay guys. Yes, X. So- Hindi, check. Okay. Ayun. So, actually, itong sagot dito, ay yung tanong dito, hindi ko siya sinagot ng yes or no. Kundi, ang sinagot ko dito is, sabi ko, unahin nating maging maayos ang relasyon sa Diyos at bilang pasasalamat, maglingkod tayo sa Kanya. So, ikaw If naman. we are not to serve to be saved, Mhm. but we are saved, then we will serve. Ayun. So, yun. Okay? Sige po. So, thank you. Ito, napaka-interesting na tanong. Hindi pa tulas kasi may mga tanong pa sa likod eh. Ano po ang pagkakaunawa natin sa salitang pananampalataya? Palagi nababanggit, pero ano po ang inyong pagkaunawa dyan? Sige. Maging ano muna kayo ngayon, maging si Google kayo at saka si Wikipedia. Area maps. Faith po. Ang kanina ginamit niya sa akin. Ano sa'yo? English. Okay. Akin according to ano to eh. According to Merriam-Webster. Nakapag-google. Sige. Ikaw na. Ito naman. Okay. Actually, literal to Hindi, it doesn't mean naman pananampalataya is yung about kay God agad. So, yung sagot ko, believing in something na hindi mo nakikita, you don't see. Mhm. Yun. Mhm. Yun yung ano ko ng faith. Alright. Ako, regarding kay God. So, sinorted ko na lang po siya. Maniwala, tanggapin, at tas isabuhay. Maniwala, tanggapin, isabuhay. Yeah. Mhm. So, Mahaba kasi. okay. Yung definition ko ng pananampalataya ay nakuha ko to way back sa isang pastor na namatay na. Nung dinefine niya yung pananampalataya, sabi ko, mas Bible din pala yan. So, basahin na lang natin. Ayun, yun. So, Okay. sabi po dito sa Hebrew, sige, mas maganda kayo pumamasa. Hebrew? Hebrew chapter 11, verse 1. Tatlong 1 siya. 11. Ayan po. Hebrews chapter 11. Ito na po agad na. Opo. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay. Pasok sa bangka. Ulitin na natin, Ang pananampalataya ay katiyakan, tiyak tayo, sigurado ka na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Okay. Ibang translation naman. Okay. Ito, nasa, parehas pa rin. Pero sa ibang translation, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yung word na katiyakan at saka yung sigurado. Kumbaga, yung pananampalataya, bagamat di mo nakikita, pero sa iyong puso, ito na, sigurado, tiyak ako dito. Pinanghawakan ko talaga to. Tulad tong salita ng Diyos, pinanghawakan ko talaga. Ganyan. So, yan ang pananampalataya. Pero, tama yon, in general term, may pananampalataya din tayo sa ibang mga bagay. Like for example, itong upuan na inuupuan ko, nung umupo ako dito, binigay ko yung buo kong bigat na sumasampalataya ako dito, kaya akong buhatin. Kasi kung alangan ako dito,
medyo nakaganyan ako. Di ba? So, sumasampalataya ka sa isang bagay. Isa pa, ano ba? Ano ba magandang illustration? Itong building na to. Di ba? Hindi ako kakaba-kaba dito nung pumasok kasi tibay ito. Di ba? Ganyan. So, pananampalataya yon. Ang malungkot, no? Minsan, meron tayong pananampalataya like for example sa ibang mga bagay, pero ang malungkot sa ibang mga tao, wala silang pananampalataya sa Panginoon. Yung ibang mga tao, hindi, okay lang. Meron naman tayo eh. Diba? Ganun. So, malakas loob dahil meron. Paano kung wala na? Okay lang, malakas pa naman tayo. Paano kung mahina na? Diba? So, merong mga taong nagtitiwala sa sarili, sa anumang meron sila, sa anumang narating sa buhay, pero sa taas, wala. No? Kasi hindi nila nakikita eh. Pero dito, pinag-usapan natin, no, importante yung pananampalataya sa Panginoon kaysa sa ibang mga bagay. Kung marunong tayo magtiwala dito sa mga to, lalo't higit sana sa Panginoon. Which is, yan ang ating karanasan ngayon bilang mga anak niya. Okay? So, katiyakan na matatanggap natin. Di ba pag nag-pray ka, nananampalataya ka ba? Di ba? Kini-claim mo na nga eh. Di ba? So, tiyak ka na. No? Hindi mo pa nakikita, pero matatanggap mo siya. Di ba? Tiyak ka. Sigurado ka. Okay. We're about to end. Pero meron kasing tanong dito sa likod. 28. Okay. So, yung paghahambing. Meron pa pong isang scripture dito, pero medyo mahaba. Hindi na natin to, siguro pwede na to, within the week. Kung magbabasa po kayo ng Bible, puntahan nyo to. Maganda rin. So, dito po sa may, sa may talakayin, sa pinakababa, doon sa number 3. Kasi yung number 1 dito, ginawa natin. Yung number 2, paano magkaroon ng tao ng magandang relasyon sa Diyos kung ang reliyon ay hindi sapat, nasagot na rin natin, yung pananampalataya. Yung number 3, yung Mateo 7:21-23, ihambing natin. Bibuksan mo nga yung Bible mo. Sa John chapter 6:38-40. 7:21. Ay, hindi ko naguhitan to kanina, Ay, nasa motor pala to kanina. Naiiwan ko pala sa motor tong Bible ko kasi pumunta ako doon sa nag-birthday kaninang hapon. Yung 1-year-old. Sa ano po ito? Churchmate din natin. Si apo ni Ate Rose. Sa Mateo 7. 21. Hirap paluwanan. Apo ni Ate Rose Pidasa. 21-23. Ito Yes. po sa iba pa. Yeah. Okay. Tapos kay Brother Simon naman yung John 6:38-40. Yes. Opo. Hindi ko kayo kilala. Mateo 7:21-23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sige. Para hindi natin makalimutan bago basahin yun dyan, sabi dito, hindi daw po lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Actually, binigyan niya pa ng din, doon sa 22, sabi na ganun, marami daw yung magkiklaim. Sabi niya, Panginoon, di ba, nagpahayag kami ng salita mo, nag-preach sila. That's number 1. Panginoon, di ba, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Ibig sabihin, kung masamang espiritu pinalayas mo, ibig sabihin, kakampi ka dapat ni Lord. Pangatlo, Lord, di ba, gumawa kami ng himala. So, tatlo yan, nangaral, gumawa ng himala, at saka nagpalayas ng masamang espiritu. Sabi ng Panginoon dito, hindi ko kayo kilala.
At sabi dito, yung makakapasok lang sa kaharian ng langit, yung gumagawa, yung sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama. So, hindi pala, sabi ko, nasa akin pa naman yung ilan doon. Sabi ko, hindi ibig sabihin nagpipreach ako, o kaya pag nagpray ako, may miracle, o kaya naman ay meron kang na-cast out na demon, yun na yung ebidensya mo na ikaw ay papasok sa kaharian ng langit. So, dito sa John chapter 6, niliwanag dito ano ba yung kalooban ng ating Diyos. So, yan yung babasahin mo. 38, diba? 38 to 40. 48 to 40. Okay. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Okay. So, sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, umpisa na rin sa 38, siya ay bumaba mula sa langit hindi upang gawin yung kanyang sariling kalooban, kundi ito'y kalooban na nagsugo sa kanya. Kaya nga importante, naniniwala tayo kay Jesus Christ kasi siya ay ipinadala ng Diyos Ama, para tayo ay iligtas. Kumbaga, kung sa kanya lang, kung naalala niyo may prayer sa Gethsemane, sabi niya, Lord, ilayo mo sa akin tong yung kopa na to, yung kopa ng paghihirap. Kasi ramdam niya yung hirap hindi madali. Lord, Ama, pwede bang ilayo mo sa akin? First time na ganun mangyayari. Pero sabi niya, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo. So, kaya, dito, yung kalooban ng Diyos, yung ang mga tao ay sumampalataya. Yan. Sapagkat ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ibang translation, tinignan ko din yan, sabi dito, sapagkat kalooban ng aking Ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Si Jesus nagsabi niyan. Okay? So, dito, makikita natin, doon sa Mateo, parang kiniklaim nila, Panginoon, nag-preach ako, palayas ako ng masamang espiritu, gumawa ako ng himala, papasukin mo ako. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin na mapagawa ng masama. Ibig sabihin, hindi garantiya yung ginagawa natin. Pero dito sa John, ang garantiya natin, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Yung pananampalataya, yung relationship. So, In that, doon pa lang sa una nating pinag-usapan kanina para walang maipagmalaki. Di ba yung mapapansin nyo sa may Matthew na, Lord, ginawa ko to pasukin mo ako. Parang mayroon siyang, entitled siya doon. May entitlement, attitude. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. So, importante yung relationship. Kaya nga, hindi dapat nauuna yung gawa, kundi yung relationship. Yung gawa, bunga na yun ng ating relasyon sa Panginoon. O anak na kita ngayon. So dapat eto ka na kumilos, eto ka na mag-isip, eto ka na mag-decide. O ganito na yung kaparaanan mo. Kasi nga, anak na kita at yung favor ko, nasa iyo na. So, doon tayo inaayos ng Panginoon. Hindi sa ating mga gawa. Yun yung comparison ng dalawa. So, meron pa kayong tanong? Wala po. So, yung next dyan, biyaya at sweldo. Ano yung dalawa na yan? Biyaya? Hindi pwede ko. Sweldo. Diba? Madali na paliwanag yan. Madali lang to. Ano po yung biyaya?
Ano yung sweldo? Ba't wala akong sagot dito? Usap lang tayo. May sulat eh. Ikaw, ano sagot mo? Ano po yung biyaya? Yung biyaya muna. Oh, ikaw. Ganyan. Ikaw na muna. Bigay. Bigay. Ayun. Kaloob. Okay? Ay, nakalimutan ko lagi. Walang hindi bayad. Nakalimutan ko. Sagot ko galing sa Panginoon. Galing sa Panginoon. Okay? Biyaya. Okay? Sweldo. Kapalit ng trabaho. Okay. Pinaghirapan. Yung, kumbaga, kung babalik rin natin, yung sweldo, pinaghirapan. Yung biyaya, hindi pinaghirapan. So, yung sweldo, bayad. Yung biyaya, libre. Meron ako. Yung biyaya, unlimited. Pero yung sweldo, limited. Okay rin yun Okay rin yun. So, okay. So, biyaya, ang gustong puntahin ng tanong na yan, ang biyaya ay libre. Yung sweldo, talaga pinaghirapan. So, sa atin, pagdating sa kaligtasan, hindi natin kayang paghirapan. Hindi natin pinagtrabahuan. No? Ito ay biyaya. So, kung tanong, alin sa dalawang kailangan natin upang makamit ng kaligtasan, yun na yun. Yung biyaya. No? Ito'y kaloob ng Diyos, tinanggap natin, at dapat nating ipagpasalamat palagi sa Panginoon kasi yung pagpapala niya, doon nagsimula. Buti na, sinagot na ni Pastor, sasabihin ko sana yung dalawa pa rin. Hindi, with regards doon sa kaligtasan. Kasi kung paghihirapan mo yung kaligtasan, no na naman, din na naman natin kaya. Pero, siyempre, yung bunga, yung fruit ng buhay Kristiyano, ay dyan papasok yung work out your salvation. Yung ibang mga mananampalataya, hindi nag-grow. Bakit? Kasi hindi na wino-work out. Yung iba namang Kristiyano, wino-work out nila, kaya mabilis yung growth nila. Di ba? So, mapapansin mo sa church, magkaiba din. Magkaiba din mag-isip. Magkaiba din, minsan, bakit kaya ganun? Ito, ang tagal mag-mature. Bakit yung iba, ang bilis? O, di ba? Pag dumating yung pagsubok ngayon, yung mas matatag, mas mature, kalmado lang. Pero yung isa naliliglig, halos bumitaw. Di ba? Saan ka? Doon ka ba sa palaging mayroong, kumbaga sa eroplano, palaging may turbulence? O doon ka sa above the sky na walang turbulence? Di ba? Stable ka na. Bakit? Kasi mataas ka na eh. Di ba? So, ganun din sa buhay Kristiyano. Habang mababa ka pa, daming masasagupa. Pero sa taas, payapa. So, ganun din. Okay? So, tapos na tayo. Ito yung pag-isipan natin sa dulo. No, pagka meron po kayong time, pwede nyo rin maging Bible reading ito. Sabi na ganun, kung ang mabuting gawa ay hindi paraan para tayo ay maligtas, nangangahulugan ba na hindi na ito mahalaga sa buhay Kristiyano? So, nandoon po sa Santiago chapter 2, 14 to 26. So, sana makonsider nyo po yan sa inyong Bible reading. Pwede nyo po siyang picturean. Tapos, during the week, hindi naman natin tinuro na hindi siya importante, pero diyan may strengthen po sa Santiago na importante yung mabubuting gawa. Okay. So, yung verse naman na dapat sana isa sa ulo natin, naniniwala ako na kaya pa natin mag-memorize, Efeso 1:13. Sabi dito, okay. Yan na naman tayo, Pastor. hindi na natin assignment. Voluntary na lang yan. Huwag tayo mawala ng pag-asa.
Kahit hindi mo naman siya ma-memorize yung straight na walang mali, basta yung thought, di ba? Alam ko yung verse na yan eh, di ba? Tingnan mo, ito yung pinaka-thought niyan. Sa Efeso 1:13. At kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan, ang magandang balita tungkol sa inyong kaligtasan. Sa inyong pagsampalataya sa Kanya, ibinigay niya ang Espiritu Santo na Kanyang ipinangako bilang tanda na kayo ay Kanya na. Kumbaga, tayong mga anak ng Diyos, nasa atin, naghahari sa atin ang Espiritu Santo bilang tatak o tanda. Kaya minsan kapag makakagawa ka ng yung bang pinipigil ka ng Diyos na gumawa o magkasala, tapos pagka talagang ginawa mo to, talagang may conviction. Bakit? Kasi nga, nasa iyo si Lord eh. May guilt. Hindi siya magiging masaya pagka ganun. Kasi doon din nabobroken yung relationship. Parang mag-asawa yan, may tampuhan, di nag-uusap. Di ba? So kung pag di kayo nag-uusap, instead na may mabuo kayong magandang bunga, wala. Kasi wala eh. Pero, pagka ito na, pag nag-join force ulit, ito na. Bunga ng pagmamahal, ito. Bunga ng pagtsatsaga, bunga ng pagtutulungan, ito. Ganun din kay God. Join force tayo. Diba? So, si Lord, lagi nating kasama. Minsan, trabaho, pero broken relationship kay Lord, diba? Parang wala, parang ganun. Diba? Kung sinabi ko lang trabaho. Pero, alam mo yon, merong mga anak ng Diyos na parang kalmado lang, simple lang, sapat lang, pero umaapaw yung pagpapala. Wow. Di ba? So, that's blessing. Try natin. That's favor. Di ba? Chill lang, Meron chill. akong narinig na story. Meron daw, illustration na naman ito, story naman. May dalawang tao daw pumunta na sa langit. Tapos parang nakapila sila. This is just a story. Pero na-connect ko siya dito sa pinag-aralan natin. Yung dalawang tao nakapila. Yung isa sabi niya, Nobel Prize awardee, mabait akong tao, lahat ng tao gustong-gusto ako, mabait. Basta maganda yung naging buhay ko dun sa mundo. Kaya papasukin niyo na ako dyan sa langit. Sige, wait ka lang O ikaw, ba't kita papapasukin sa langit? Kita niya yung resibo, parang resibo ng mga kasalanan niya, ginawa niya, hiyang-hiya siya na, ito po kasi mga nagawa ko sa mundo, parang ganon. Tapos sabi, parang hindi ako makakapasok dyan. Tapos dumating daw si Jesus. Mga story lang Sabi, papasukin mo siya. Sabi, bakit papapasukin yan? Ako, mabait ako, okay ako Tapos sige, tignan mo yung dulo ng resibo. Tignan mo yung dulo. Nakalagay dun sa dulo ng resibo, sa lahat ng ginawa niyang kasalanan, Jesus paid it all. Meaning yung lalaki, yung tao na yun, tinanggap ang Panginoong Jesus sa buhay niya. Kinonfess niya lahat ng sin, nag-repent siya. Kaya, bagamat ganun na, ang dami niyang sin, at the end of his life, nagsisi pa rin siya. Nagsisi siya. So, Jesus paid it all. So, pasok siya ng langit. Actually, may wisdom doon, may katotohanan doon na, di ba, doon pa lang sa story, parang hiyang-hiya ka. Lord, hindi ako worthy. Pero, at the end, sige. Parang related yun dun sa, di ba, yung kasama ni Lord na nakapako. Tama. Na